Pag nasa sidewalk po, ay, kayo po pala ang kinocomplain. Ay! Oo, yung mga sasakyan, lalo na po yung mga nasa tulay. Nasa labas na. Ay, ito ba? Ano Ay, nasa- Kasi may harang naman. Nasa gate Gutter naman po ng eh. kalsada, dapat yan may easement. Actually, dapat nga, gibain po yan. Eh kasi yan ang ano namin eh. So welcome back po sa inyo mga kaibigan. Panibagong video na naman po ang gagawa natin ng reaction video mga kaibigan. At syempre, this video is from Dada ko mga kaibigan. At yun mga kaibigan, huwag kayong mag-alala dahil sa mga susunod may mananalo po ng 500 pesos GCash. Sa mga solid supporters po natin, dalawa po mananalo every month. At syempre, all you need to do is dapat naka-like, share, and follow ka po sa aking YouTube, Facebook, and TikTok. Chine-check ko yan mga kaibigan ha. Be consistent sa bawat upload natin, no? Dapat maging solid supporters po kayo mga kaibigan. Ganoon naman kasimple mga kaibigan, no? Habang konti pa lang yung mga sumusuporta, dapat nandun ka na mga kaibigan, no? Kasi malay mo, isa ka sa mabunot ka agad na mabilisan, no? Diba? So syempre mga kaibigan, simulan na natin to at nakikita nyo mo yung title, mukhang umati ka bumbakbakan na naman ata, no? Ang ating masasaksihan sa video na to. So simulan na natin to. In 3, 2, 1, let's do this. Pitangan ka naman yan. Pitangan ka na. May sidewalk pala. Kala ko konting sidewalk, puro tindahan. Lumiwanag na nga. Yun. Bigla siya na ate niya, hindi wala pang sahod sir eh. Bibilang ka ng ate mo, wala pang sahod. Opo. Ako po yung admin ng Barangay 162. Actually, lahat. Putik ko po kasi nasa gilid naman ng ano. Alin po ba dyan? Nandun po sa may patlagpag. Pag nasa sidewalk po, ay, kayo po pala ang kinocomplain. Ay! Naka-double Kasi parking. visit kasi yung kulay blue na yun eh. Hindi naman siya doon nakapark. Ikaw talaga, niloloko mo pa ako kanina. Hindi ka nakaharang. Ngayon, At kasi yung saka in the first place, kayo ang barangay, dapat kayo ang nag-aayos. Tapos sasabihin niya sa akin, ginagamit. Sabi niya, hindi naman na umaandar. hindi lang yan sir. Ngayon lang yan sa hindi umandar. Tinawagan ko nga. Oo, ngayon lang hindi nagamit sir. Ngayon lang hindi nagamit. Ngayon lang po. Oo. So hindi niyo po na-monitor na binahayan. Na, Hindi alam namin ang pupunta yung mga tambay dito. Yung mga Diba mga kaibigan, yung pasaway pa pala mga kaibigan, yung mga barangay, no? So check natin mga kaibigan para medyo buo yung detalye mga kaibigan, no? Nasa intersection tayo ng Taft Avenue saka itong Hilpuyat. At doon tayo galing sa kabila. So dito nagsimula yung clearing operation mismo sa may kanto nitong Taft Avenue saka ng Hilpuyat. Dito sa pinakakanto ng Taft Avenue saka nitong Hilpuyat, inaayos lang itong mga vendor dito dahil nahaharangan na yung daanan ng tao. On such legal basis, ang complainant na siya dati. Okay lang. pitangan ka naman yan. Pitangan ka na. Dali mga kaibigan, kumalat pa, no? Dapat kasi sa tamang pwesto para hindi na kayo naglilipat. Wala, ito lang yung karton ko doon dalo. Oh, ito na ngayon yung itsura kumpara kanina. Biglang lumiwanag dito sa pinakakanto. May sidewalk pala. Kala ko konting sidewalk, puro tindahan. Lumiwanag na nga. Magmula dyan sa kabila, yung kanto ng Hilpuyat sa kanang Taft, nag-U-turn at bumalik dito sa EDSA at Kumanan, northbound. Magmula dito sa EDSA,
kakanad daw ng Apelo. Doon papasok ng Maricaban. At meron daw complaint regarding sa mga illegal parking. Ito palang Apilo Cruz, itong dating Pantrangco. Pantrangco nga ba o bus station? Ito may Jollibee dito. Yan, dito tayo papasok. Ito pala yung Apilo Cruz. Na-clearing na ito dati. Nalimutan ko lang yung street. Hello. Yung skog nga, Paki. May papalinis ako dito. Sige po. Yung ibang team nauna na. Bong palinis nga tong ano, yung sidewalk ng Mang Inasal. Ito yung sidewalk. Ngayon pagka pinaning natin yung camera, ito merong tindahan dito. Grabe mga kaibigan, no? Nagtago sila doon sa tarpaulin ng Mang Inasal. So feeling ko mga kaibigan, siguro itong tarpaulin na to mga kaibigan, dinispose na to, tapos parang kinuha nila. Di ko lang sure mga kaibigan, feeling ko lang, no? Feeling ko lang yun, ha? So, tapos pinangharang nila dyan mga kaibigan para, alam mo, mapagtayuan nila ng tindahan nila mga kaibigan, no? Buong sidewalk, hindi ako pa na. Tapos ito naman, haatake na yung taxi. Bungat pa lang ito ng Apilo Cruz sa kanang EDSA. At yung signage ng Mang Inasal. Magandang umaga po. Okay, ang problema po natin, unang-una, yung bata po dapat nasa likod dahil kailangan abot po niya yung foot peg para pwede po siya magmotor. Pangalawa po, yung helmet po niya, pang bisikleta po yan, may pang motor. Pangatlo, may lisensya po kayo. Pwede po mahiram. Sige, patayin po muna natin para hindi sayang gasolina. Ano po? Opo. May ORCR naman po. Wala po bang helmet na pambata po to? Sige, bago po tayo mag-usap ulit, pwede po ba subukan kung abot po niya yung foot peg sa likod? Oo, dandan. Ang foot peg po, ito po yan, kuya. Yan. Kailangan sa likod mo po siya isakay. Abot naman pala ang foot peg. So ngayon, saka po sumakay. Tapos siya yayakap po sa inyo. Yun ang tamang pagsasakay ng bata sa motor. Pero ang problema niyo po, mali po yung helmet niya. Alam niyo po ba magkano violation na mali ang helmet? Unauthorized. 3,000 po yun, kuya. Wala po bang ibang helmet yan? Ilang taon ka na? Sige, kaya mo yan. 6 years old. Madalas ka sumakay sa motor? Oo. Ito, helmet mo lagi. Pwede natin tanggalin? O, tila mo, ang luwag, oh. Kanino po ba to? Sa kanya sir, yung yung ginagamit ko sa mga Pag nagbibisikleta, nag-skating. Pag nag-skating, ito ang gagamitin. Pero pag nagmumotor, helmet pang bibili ka. Saan po ba nagtatrabaho? Pedicab ka rin. Grabe mga kaibigan, no? Umaliwalas nun dito sa gilid. Kung makikita nyo kanina, ayun yung may harang na now opening tayo ng Mang Inasal. Tapos may tindahan. Pero ngayon mga kaibigan, ang aliwalas sa tignan mga kaibigan, di ba? Hulugan pa ito. Tago mo to. Bigyan mo nga ng helmet na pambata, yung panlalaki. nakakita kaya idol. Nakapalo. Dapat yan safety nung bata. Anak mo po ba?
Anak mo. Salamat, sir. Susunod ha. Baka sa susunod, ikaw naman ang walang helmet. Ito ang tamang motor. Sorry. Tamang helmet pang motor ng bata. Pwede siya, basta abot niya yung foot peg sa likod. Ang sikip naman. Yan. Ito po ang ginagamit pag nagmomotor. Yung gamit mo pang skateboard. Tama yung sabi mo, pang skateboard. Mahilig ka ba sa Spider-Man? Okay sa'yo to, Spider-Man? Gagamitin mo? Promise? Halika, suot natin. Yun. Hindi kasi na ate niya, hindi wala pang sahod sir eh. Bibilang ka ng ate mo, wala pang sahod. Okay. Approve. Sir, salamat po. Sige, sige na. Susunod ha. Kapit ka kay daddy mo ha. Yan. Tapos mag-iingat ha. Huwag mabilis. Tignan mo naman yung pinalinis mo dun sa kabila. Ayun oh. May sidewalk pala. May sidewalk pala. May sidewalk pala. May sidewalk pala. Ang linis na mga kaibigan ng sidewalk sa gilid, diba? Sidewalk sa gilid. Diba mga kaibigan? Talagang ang ganda tignan pag maayos talaga mga kaibigan. No? Di natin maitatanggihan, no? So kung sakali pala mga kaibigan, wala talaga tayong magagawa. Yun talaga ang ating batas, no? So kung bawal doon, sa uli kasi mga kaibigan, tayo pa rin yung mga abalak pag di tayo sumunod mga kaibigan. Eh. So, di ba? Tara, tara. Morning. Itong sa MMDA na binigay natin sa barangay, tinambak lang. Ito na lang natin to. Pasakay mo doon sa isang tow truck. Boss Gab? Opo. Yes po. Yes po. Ako po yung tumanggap ng Opo. letter galing po sa LMN. Opo. Ako po yung admin ng Barangay 162. Actually, lahat po kasi sinagili naman ng ano. Alin po ba dyan? Natin po, Sa sidewalk po. Ay, kayo po pala ang kinukulit. Opo, yung mga sasakyan, lalo na po yung mga nasa palalakay. Cutter po ng kalsada, dapat yan may easement. Yan, iba yan. Pero last time nag-operate kayo, pinagsabihan na to. Inulit na naman. Walang problema sana ang parking kung pa-horizontal. Kasi tingnan nyo po, nakalabas na po kayo sa gutter ng kalsada. Alam kong walang maglalakad dyan, pero still, siyempre, yung kalsada is kalsada. Diba? Tulad niyan, tingnan nyo, may nakapark na sasakyan nyo dyan, nakausli. Ito, binigay namin sa inyo para gamitin. Anong ginawa natin? Nakatambak, binahayan. May nakatira na po dyan. Eh, yun nga po eh. Dapat... Pero ito kasi pinangakot ko ng basura. Ha? Hindi ito pangakot ng ano po. Pang flood mitigation po namin to, flood Galing management. na tayo ng ano, ng galing Opo. sa ilog. Oo. Hindi po ba dapat dump truck ang gamit nyo doon? Eh kaso nga, pag wala yung dump truck, eh araw-araw na gaming stereo radio natin. Eh kaso bakit nakaiwan at binahayan po? Ito kasi, nung time na yun, Saka parang kailan po huling ginamit to? ito, ano to, nung nakarang natin to eh. Ginamit po to. Eh, mukhang ilang linggo na po hindi inaalis. Sorry sa inyo nga galing yan. Eh yun nga po pinupunto ko, sa amin po galing, dapat pinapangalagaan nyo, di ba? Iniwan po dito, tapos may nakatira na po, tinirahan. Pinatanggal lang namin yung gamit eh. So ibig sabihin po, ilang araw na hindi napapansin to, kaya may nakatira. Or baka ilang linggo na. Hindi naman. Kasi nung nakarang ginamit ko eh. Nasaan po yung driver para matitikitan? Paano natin? Kasi kung hindi po magpapatikit yan, matutow po yan. Waka ko na lang si Kat. Kung umabot po yung lisensya kung kanino man po. Anong kotse mo? Yung ano, Mirage po. Kulay gray sa tapat ng iglesia.
Mitsubishi Mirage daw niya, hindi naman daw nakaharang sa bangketa o kaya kalsada. Patingin nga. Ay, huli mo yun, sir. Naka-double parking. Naka-double Kasi parking. visit kasi yung kulay blue na yun eh. Hindi naman siya doon nakapark. Ikaw talaga, niloloko mo pa ako kanina. Hindi ka nakaharang. Ngayon. At kasi yung Teka lang, patingin nga muna yung sasakyan ni admin ng barangay na nasa tulay na gray, na naka-double parking. Kasi sabi niya sa akin, hindi daw nakaharang. Kasi yung kotse ko kauwi lang galing ng Bulacan. Kahit nakakauwi lang, under Republic Act 4136, bawal parkingan ng tulay. Bawal Hindi po parkingan kami ng... sa tulay paglagpas po. Kahit na, yung surrounding ng Pinalinis tulay. ko pa yung tulay namin kagabi. No, yan po. Ayan o, hindi naman lumabas. Kalsada o hindi? Kasi naman tong kulay, buwisit na kulay blue na to, hindi naman. Kalsada o hindi? Hindi naman siya, paano gagawin? Sa kunin mo po sa Tumana, At saan yun? Marikina po. Ganun po talaga. Yung po yung reward mo sa ginawa mo pong pagkakamali. Yun, grabe, ang ganda ng reward niya mga kaibigan, no? Wala na, kanina pa kami dito. Saan ka ba galing? Ako pa po yung susigan sa kabila, hinihinga lang. Eh, doon ka nakatira. Pero dito parking mo. Bakit dito ang layo? Nga po, wala po kasing parang Ay, naku po, wala na. Hindi na natin mapagbibigyan. Ang tagal na kasi yan. Mahigit 10 minuto na kami dito. Wala man lang gusto magsabi kung kanino, nasaan ang driver. Lahat wala. Saka hindi ko alam, ang sabi sa akin, barangay facility daw to. So, taga-barangay ka ba? Taga-barangay ka? Bayaw mo. Oo, eh bakit naman kayo pa ang pumaparado? Yan. May-ari po. May-ari ng? May-ari po, nakikatabaho po siya. Eh dapat may sarili kayo sa akin. Dapat may tama kayong parkingan. Hindi naman po parkingan yung ganitong lugar po natin. Napakasikip na dito. Tumana Marikina po. Saka punta. Ito, sakay muna. Isaan na. Yun nga po, hindi ginagamit. Nakatambak po. Hindi naman siya nasira yan eh. Kuya, may helmet ka naman. Diyan ako galing po sa 7-Eleven. Kahit galing kang 7-Eleven, mag-helmet ka. Bubit ka ba talaga? Eh, kanino yan? Hiram ko lang. May lisensya ka? Patingin. Pwede ba patikitan ko na yung sasakyan? Boss, wala na. Natuna po yan. Ha? Doon lang oh. Alin? Wala na po pag naisampa. Nakasampa na po Hindi yan. na isang pasin sa bahay. Basta nakahatak na po. Hindi ba pinatras lang? Saan? Alin po ba? Yung nandito, yung dasaw na nandito. Pinatras ko lang naman eh. Nilabas lang po yun. Opo, para mas mabilis maiakyat po. Pwede may... Hindi po, meron po kasi tayong sinusunod na protocol na 5 minuto. Pag lumagpas po ng 5 minuto, towed na po Eh yun. kaso nung dumating ako, wala pa naman 5 minutos. Sino po nagsabi? May video po yan. Nandito po ako. Hindi po, check niyo po sa video. Oh, sinasabi ng taga-barangay, wala pa daw 5 minutes yung sasakyan niya, yung Mirage na silver din. Pakita niyo yung video. Saka in the first place, kayo ang barangay, dapat kayo ang Kaya nga mga kaibigan, no, sila yung gumagawa ng batas, sila pa yung di sumusunod sa ginagawa nilang batas. Ang kukulit na kaibigan, no, nakakatawa talaga. nag-aayos. Tapos sasabihin niya sa akin, ginagamit. Sabi niya, hindi naman na umaandar. Ngayon lang yan, sir. Ngayon lang yan, sir, dumandar. Tinawagan ko ngayon. Oo, ngayon lang hindi nagamit, sir. Ngayon lang hindi nagamit. Ngayon lang po. Oo. So hindi niyo po na-monitor na binahayan. Na, May alam namin ang pupun, yung mga tambay dito, yung mga ngayon lang yan, sir, hindi nagamit, Yan sir. lang. Oo nga po. Sinira nung... So ang question ko, pag hindi ginagamit ang isang sakyan na sira, okay lang ibalandra sa kalsada. Hindi naman po sir. So that's the question, bakit iniwan dyan? Kasi ang Diba? talagang parada niya doon. So bakit po dyan iniwan? Kung meron paradahan. Kasi mga sidecar na nakaano. Ayun, ang problema nyo po kasi dito, hindi nyo makontrol yung mga toda, sidecar, na imbis yung facilities para sa constituents nyo, nawawala. Why? Hindi ko po alam kung pinigyan nyo ng permit yung mga toda nyo, pinayagan nyo mag-terminal. Yan din yung mga nagka-counterflow ng EDSA eh. Kanina pa sinabi, meron bang lisensya? Wala namang magpapatiket. Eh dito tow namin po. Hindi, kung ticket na, ito yung driver niya. Kung ticket na lang. Titikitan ka namin ha? Tikitan na lang. Nakaunta yung sana, tikitan na lang. Hindi po, nandun na. Ay may ticket na yun, unattended na talaga eh. For towing na po yan. Towing pa rin daw. Titiyanan niya. Kasi nga may ticket na po na unattended. Kanina pa po kami dito.
Kaya tinawag ko nga po din sabi ko tawagin. Ang dami nating excuses. Hindi ko lang nasabi sa akin. Sabi ko, tawagin Kaya nga, sinasabi ko, Kaya nga sabi ko, punta ka ano raw po kayo kasi sa barangay? Admin po. Ikaw ang admin. O pareho kayo admin ng isang tinuro. Ikaw admin din. Bilang admin ng barangay, hindi po ba responsibilidad natin na dapat i-maintain natin ang kaayusan sa kalsada? In the first place, araw-araw may nakikita tayo. Dapat inaayos natin. So bakit kailangan natin hintayin ng MMDA pa? Hindi, nung nagka-bigay ng memo, nagsabi na kami, nag-announce na kami. Kaya nga, hintayin pa natin yung memo namin. Hintayin pa natin ang 888 complaint. Ang inaano nga lang natin. So pag wala pong walang complaint, wala po tayong gagawin. 'Di ba? Yun yung lagi ko sinasabi sa barangay. Eh. Don't wait for a complaint. 'Di ba? Pero sinabi naman namin, nag-announce naman kami araw-araw na kumari. Yan ang, clear tong... ang problema, sabi nga ng mga naglalakad, nagpapa-clearing nga po sila, pero barangay din naman po nag-illegal park. Sabi ng mga naglalakad, hindi po ako Kasi ito kasi sir, sa totoo lang. Kung hindi naman kasi madaan na. Yung inaano namin, hindi naman magkaroon. Ang problema nga kasi, hindi madaanan. Supposedly, hindi rin dapat gawing parking Meron lot. din kasi yung ano dyan, yung paano niya. Kaya ang pumaparada, hindi naman taga-barangay. Kaya nga, kung ang ano ko lang sa inyo sir, sa akin lang naman. Pakiusap ko lang. Beles, Baka pwede naman walang helmet to. tikita na natin. Pag na-tow na nga po, towed na po yan. Hindi pwede pakiusap. Hindi po. Alam nyo, ang pakiusap, masyado na natin naaabuso. Anywhere we go, it's always pakiusap. Kaya nga, ibabalik ko sa inyo ang tanong. Barangay kayo, araw-araw kayo nasa kalsada, umiikot sa barangay nyo. Bakit kailangan pa natin hintayin na mahuli kayo bago natin ayusin? Kasi sinabi ko doon sa ano ko yung manugang ko. Ang kulit mga kaibigan, ang kulit ng taga-barangay. Paulit-ulit mga kaibigan no? Di ba mga kaibigan, grabe mga kaibigan. Pero nakakatawa lang din mga ito senaryo. Kasi di ba, alam mo kung sino yung may alam sa walang alam. Alam mo din kung sino yung nakakatawa sa hindi nakakatawa mga kaibigan. No? Ang kulit ng gato senaryo dito mga kaibigan. Paulit-ulit lang yung conversation nila. Umiikot-ikot lang mga kaibigan Kasi in the first place, public servant tayo. Dapat tayo nagpapakita ng mas maayos, di ba? Ang problema, lahat ng nahuli dito, puro taga-barangay. So paano natin mapapasunod ang taong bayan kung tayo mismo lumalabag? Di ba? Si admin na to. Kayo na to. Yung binigay namin sa inyo para gamitin, nasira, iniwan nyo na lang sa kalsada. Uulitin ko, huwag nating hintayin na may complaint bago po tayo maglilinis. Tayo na po mismo mag-umpisa. Tulad po niyan, ako questioning ko na lang po, kaninong barangay ito? Sa inyo o sa kanya? Sa inyo. Ito gusto kong questionin. Ano po yan? Bakit may tindahan po? Yung mga ano yan, mga magmamani, wala kami mapagpwestuhan So binigay natin yung pwesto na yan sa kanila. para suman lang. Basta lagi lang nilang ayusin. Kaya ang problema po, tingnan natin, nakatambak na. O ito kasi sirada to eh. Saka paano po magtitinda yan? Nakikita ba kayo ng customer? Hindi, ito kasi ano yan, dinadala yan sa Baclaran. Tapos tingnan mo. Ano po ba talaga to? Parkingan or ano po ba? Yung mga malayang nakapati. Pati po yung mga motor. Magmamani. Ano, ang panghina eh. Tinitirahan na. Hindi pa nagreklamo to. Sila naman nagpaalam naman kami dyan. Pwede yung magmamani dito lang sa side. Oh, pero dapat malinis man lang yan, din nyo. Hindi nyo na alam kung sino pumaparada. Pagsabihan din namin. Diba? Lagi mga ating mga dyan. Tinirahan na yung iba. Kasi for ma-exit. Hindi, walang problema parking ng vendor. Pero ang kino-question ko, bakit naging tirahan, naging parking? Wala naman nakatira dyan. Meron po, pinaalis lang namin. Saka yung mga tambay. Marami kasi tambay dito eh, no? Yung mga nagsosolving, mga... Kaya lagi namin nuhuli yan eh. I-coordinate nyo po sa city. O kaya sa PIDEA. Sabi ni Sir Gab, kung maaari, lagi nililinisan. Tapos yung mga parking na motor dyan, naking na yan dyan. Hindi kayo nasisilip. Kami ba yung mga motor yan? Alisin nyo yan, ha? Basta yung tindahan nyo lang ang nandiyan, huwag daw ano. Alisin nyo lang, ha? Huwag nyo na ipapaalisin. Palinis nyo po yan, palinis nyo. Alinis nyo na, ha? Baka walang motor dyan. Ayan, hindi na alam kung kaninong motor.
So yung mga kaibigan, napanood naman po natin, no? So medyo kakaiba yung episode to mga kaibigan, no? Kasi yung mga nasita, puro mga mga kaibigan, no? Admin, kumbaga mga opisyalis ng mga barangay mga kaibigan. So sumagat to scenario, medyo alam mo yung mga kaibigan talaga yung sistema, wala talaga sistema na maayos mga kaibigan, no? Kasi kung makikita nyo mga kaibigan, no? Sila yung nagsisita, sila yung sila yung dapat supposedly sumusunod sa batas mga kaibigan. Syempre opisyalis sila, no? Ng barangay, kahit sa barangay sila pa rin mismo pala yung nakaharang doon, nakabalandar doon. So pinagko-complain sila na nasasakupan nila mga kaibigan. So mga kaibigan, no, talagang kakaiba yung episode na to mga kaibigan. So gusto ko malaman kung ano yung mga opinion nyo, comment down below mga kaibigan. At syempre, abangan po natin yung mga mananalo mga kaibigan sa 500 Gcash natin, alright. So yun, siguro nga dito na mga kaibigan, wala na ako siguro masyadong masabi kasi kita nyo naman kung paano sila makipagdiskusyonan, kung gaano nakakatawa yung senaryo. Siguro abangan nyo na yung susunod na episode natin mga kaibigan, baka meron pa mga umati ko bumakbakan doon. At siguro nga dito na magkita ka tayo sa susunod na reaction video commentary. To that's where the peace, yo, my next video, let's do this.